real talk din to sa mga katulad kong naging OFW. At hindi habang buhay ay andyan na tayo lagi sa abroad. Hindi habang buhay ay malakas tayo. So kailangan mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Kung 10 piso ipadala mo, kalahati, yung 5 piso i-save mo yun. Itabi mo yun 3% para kahit papaano ay meron kang dudukutin. Through my experience ko ito sinasabi. Nangyari ito sa akin, kaya kinukwento ko, sinishare ko sa inyo. So nasa sa inyo na pa yun, kung nasa sa inyo na po yun, kung itong video ito ay makakatulong sa inyo, makakapulot kayo ng aral, di do it. Kung hindi nyo naman gusto, so what it, di ba? So kailangan natin mag-prepare. Yun nga sinasabi ko sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, yung mga nag-OFW, sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, lahat, yung mga minamahal ko. Sinishare ko yung experience ko. Iba-iba kasi yung experience natin. Bilang OFW rin noon ay nag-ipon din ako. Nakapagpundar, unang-una pinundar ko yung gamit ko. Kaya yung nung nandito na ako sa Pilipinas, kahit papaano ay napapakinabangan ko yung gamit na ginagamit ko, na pinundar ko, nagagamit ko sa photography, sa videography, sa editing. So inuna ko muna yun na nag-invest ako para pag umuwi ako ng Pilipinas, sabi ko ay hindi na ako bibili, 'di ba? Sinamantala ko yung pagkakataon na bumili ng mga gamit para pag ako'y umuwi na sa Pilipinas, sabi ko nga noon, ay meron akong gagamitin. Mahirap po ang walang trabaho kung tutusin. Kaya kung may trabaho kayo ngayon, sabi ko nga paulit-ulit, mahalin nyo yan. Mahalin nyo at mag-ipon kayo. Yung mga bakasyon, yung mga tour na yan, mag-ipon muna kayo. Pwede naman kung nakakaluwag. Pero unahin nyo muna na mag-ipon para yung bukas. Kahit ako, nagsisisi rin ako na dapat nag-ipon ng ngayon. Wala akong trabaho, freelance ako. Matagal na. Pero may time na wala kang labas, walang event, walang tatawag sa'yo, wala kang kliyente, wala kang biyahe, di ba? So paano na? Kaya kailangan talaga mag-savings, hindi yung sakana pag pag sakanang wala na, di ba? So kung kaya natin mag-ipon ay hanggang maaga pa, mag-ipon, higpitan din natin yung luho kung maluho tayo sa katawan. Tapos isa pa ay kung ikaw ay isang OFW, huwag mong ibibigay lahat. Magtira ka rin para sa sarili mo. Okay sana kung yung ang partner mo o yung naiwan mo sa Pilipinas ay masinop sa pera. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, mag-ipon para sa inyo. Kahit asawa nyo na yan, may araw din. Ayoko, hindi ko nilalahat na kahit na asawa na natin yan, may nangyayari din na iisipin ng asawa natin. O hindi ko naman nilalahat ng mga OFW, kasi may mga OFW ni mga asawa na
na ano, na alam nila yung gagawin nila, masinop, masinop ng masinop. Kaya tingnan mo sila, 'di ba? Hindi hindi karamutan yung kung wala, 'di wala. Pasensya. Hindi kadamutan ang tawag kung ikaw ay minsan ay hindi mo sila napagbibigyan. Ganun. Mahirap ang walang trabaho sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon. Mahirap. So kailangan sabayan mo yung kayod ng gusto. Kung may oportunidad na lumapit sa'yo, grabit mo na kagad, huwag mo nang palampasin.